Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Derp Lance, shoutout kay Alegre Masmela. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ilang sandali pa, tahimik na natapos ng ikaapat na hanay ang pagpupulong nito. Upang itago ang aksyon, halos lahat ng tropa ay pumasok sa 8 Desolation Book of Heaven, naiwan lamang si Pi Yuan na sumunod kay Han Sanchen. Ang dalawa ay hindi agad umalis sa lungsod, bagkus ay naglakad patungo sa isang lokal na restaurant. Master, saan tayo pupunta? Kakain na ba tayo? Habang nasa daan, hindi maiwasang magtanong ni Pi Yuan. Ngumiti si Han Sanchen, nagugutom ka ba? Umiling si Pi Yuan sa unang pagkakataon, ngunit hindi nagtagal ay hinawakan niya ang kanyang tiyan sa kahihiyan. Sa isang buong araw, wala siyang kinakain maliban sa steamed bun na bigay ni Scar. Kumain ka na, ngumiti si Han Shanachian, at saka naglakad papasok sa restaurant. Nagulat ang may-ari ng restaurant nang makita niya si Han Sanchen. Kung tutusin, hindi naman siya tumira ng matagal sa amo. Master Han, ano ang nagdala sa iyo dito? Ang tindera ay nagmamadaling sumalubong sa kanya, na may ngiti sa kanyang mukha, sa takot na masaktan si Han Sanchen sa anumang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagnenegosyo ay hindi lamang natatakot na makasakit ng mga gangster, ngunit mas natatakot na masaktan ang mga puting tawista, ngunit mas natatakot silang masaktan ang gayong mga pagpatay na Diyos. Kung ikaw ay bahagyang hindi nasisiyahan, ang tindahan ay masisira ng iba, at hindi ka makakahanap ng isang tao upang mabayaran. Ngumiti si Han Sanchen, gutom na hangin. Dalhan mo ako ng masarap na alak at pagkain. Mabuti. 3 pitchel ng alak ang lahat ay nakabalot, 12 pinggan ang nakaimpake, 10 pinggan ang nakaimpake, at 2 ulam ang kinakain dito. Nang marinig ito ng tindera ay medyo nataranta. Ano ang operasyong ito? Bumibili ng maraming gulay, at 3 pitchel ng alak, ngunit karamihan sa mga ito ay nakaimpake, 2 ulam na lang ang natitira sa pagkain dito. Anong ginagawa mong tulala? Utos ni Han Sanchen, at umupo kasama si Pi Yuan. Ang tindera ay hindi nang ahas na maging pabaya, kaya mabilis niyang inutusan si Xiaoir na ayusin ito ng mabilis. Kasabay nito, nagmamadali siyang nagbuhos ng tsaa para sa mesa ni Han Sanchen. Sinulyapan siya ni Han Sanchen, ngumiti at hindi nagsalita. Nang makita ito, agad na naunawaan ng tindera, at masunuring umatras. Master, bakit ang dami mong ino-order na ulam? Hindi maiwasang magtanong ni Pi Yuan. 10 pinggan, 3 alak, lahat ay nakabalot, ang pumukaw sa kanyang pagdududa. Kung tutusin, hindi alam ng iba, ngunit alam na alam ni Pi Yuan na sila ng kanyang amo ay may mahahalagang bagay na dapat gawin kapag sila ay lumabas. Gutom man sila ngayon, mag-order na lang sila ng 1 o 2 ulam at kainin ng basta-basta. Tungkol naman sa pag-iimpake, para kanino ito nakaimpake? Mayroong higit sa 1,000 mga kapatid sa ikaapat na hanay, malapit sa 2,000. Sa napakaraming bilang, parang kulang talaga ang pag-order ng pagkain. Siyempre kinain ko. Pwede bang tingnan? Ang edukasyong natanggap ko mula pagkabata ay hindi pag-aaksaya ng pagkain, kaya sa tingin mo sasayangin ko. Tumawa si Han Sanchen. Hinawakan ni Pi Yuan ang kanyang ulo na nagtataka, para kanino ito? Malalaman mo mamaya, nandito na ang pagkain, kumain ka na dali. Ito na ang katapusan ng mga salita ni Han Sanchen, at talagang nahiya si Pi Yuan na magtanong pa, kaya tumanggaw lang siya ng masunurin sa huli. Ang master at ang apprentice ay direktang kumain ng masayang, at pagkatapos kumain, ang mga pagkaing iniimpake nila ay karaniwang kompleto. Binayaran ni Han Sanchen ang pera, inilagay ang lahat ng nakapak na pagkain sa interspatial ring, at umalis kaagad sa restaurant kasama si Pi Yuan.
Ang dalawa ay unang bumalik sa depensa ng lungsod na may peklat sa harap, at pagkatapos manatili doon ng halos kalahating oras, kinuha ni Han Sanchen si Pei Yuan at lumipad palabas ng lungsod habang ang gabi ay naging itim na liwanag. Master, natatakot ka bang sundan tayo ng mga tao? Ang guro ay hindi natatakot, ngunit tiyak na may mga tao sa lungsod na malapit na magmamasid sa ating bawat kilos, kaya dapat tayong maging maingat. Master, naiintindihan ko, kaya sinadya mong pumunta sa restaurant at tinanong kong nagugutom ako. Ang layunin ay para isipin ng iba na kakain at iinom lang tayo ng normal. Maaari mong sabihin iyon, ngunit hindi lubos. Master, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Han Sanchen, dahil kailangan ko talagang pumunta sa restaurant para bumili ng masarap na alak at masarap na pagkain. Pero wala ba tayong misyon? Oo, ngunit hindi ito isang salungatan. Ngumiti si Han Sanchen, sa kabaligtaran, para magawa ang gawain ngayong gabi, dapat mayroon ka ng mga bagay na ito. Master, ano po ang misyon natin? Lalong nagtataka si Pei Yuan. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, nandito na tayo. Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, si Pei Yuan ay walang kamalay-malay na tumingin sa paligid, at hindi napigil ang sumimangot ng ilang sandali. Guro, hindi ba ito isang larangan ng digmaan? Hindi lamang ang larangan ng digmaan, kundi pati na rin ang pagguho ng lupa. Hindi kalayuan ang kampo ng kaaway. Nakatayo sa lugar na ito, parehong nakikita ng master at ng apprentice ang hitsura ng mga nagpapatrolyang gwardya sa kampo ng kaaway. Ito ay masyadong kapanapanabik, tama. Oo, ito ang larangan ng digmaan. Ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay tumayo siya at tumingin sa paligid. Sundan mo ako. Pagkatapos ng mga salita, lumipad si Han Sanchen sa silangan. Si Pei Yuan ay hindi nang ahas na magpabiya, at sumunod ng malapit sa likuran. Makalipas ang ilang sandali, lumapag si Han Sanchen ilang milya ang layo mula sa larangan ng digmaan. Pagkababa niya, tumingkayad si Han Sanchen at tumitig sa lupa ng malapitan, na para bang may hinahanap siya. Master, ano ang hinahanap mo? Lagda, sabi ni Han Sanchen. Mark, oo, may nag-iwan sa atin ng signal. Pagkatapos ng mga salita, tila natuklasan ni Han Sanchen na may mali, at mabilis na naglakad sa ibang direksyon. Sumunod si Pei Yuan sa likuran. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin, sinundan pa rin niya si Han Sanchen kahit saan. Sa ilalim ng dilim ng gabi, ang dalawa sa kanila ay lumipat dito at doon, naglalakad sa isang kakaibang direksyon at ruta. Kung may nagmamatsyag sa mga ruta ng dalawang tao mula sa langit sa oras na ito, agad nilang iisipin na ang dalawa ay nasalo ng isang bagay, at ang kanilang direksyon ay halos ganap na gulo ng buhok na nakatali sa isang tumpok. At sa oras na ito, sa isang napakadilim na lugar, binuo ni Commander Ant-Man ang lahat ng kanyang tropa at magpapahinga na saglit. Biglang may ilang itim na anino ang biglang lumitaw sa paligid niya, at bago pa siya magkaroon ng reaksyon, pinalibutan na siya ng mga itim na anino na iyon. Hindi malay ni Commander Ant-Man na inilabas ang kanyang sandata, at kasabay nito ay nais na tawagan ang kanyang mga sundalo na dumating ng mabilis. Ngunit nang magsasalita na sana siya, biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan, na nakatingin kay Commander Ant-Man. Tumawa siya, sabi nga, napakasayang magkaroon ng mga kaibigan mula sa malayo. Kuya, gusto ko talagang tawagan ang mga gwardya na may mga espada at baril, natatakot ako na hindi nararapat. Sa pagtingin sa taong nasa harap niya, si Commander Ant-Man ay nanunuya, at sinabing mapang-asar, talagang hinahanap niyo ito. We will look for it, but it's not as good as you guys who can hide. US sneaked on US on the first day, and even worse on the second day. I have to say, kung hindi dahil sa palihim kayong naglalaro, hindi namin ito magagawa ng 2 beses na magkasunod. Nabigo, hindi ko talaga akalain na ang Ant-Man pala talaga ang nagtataglay ng ganito kalaking enerhiya. Marahil, tulad ng sinabi ng iba, kung minsan ang isang bagay ay mas hindi mahalata, mas malamang na ito ay gumaganap ng isang malaking papel sa isang kritikal na sandali, effect. Ngumisi si Commander Ant-Man, so, pinupuri mo ba kami? Hindi ko itinatanggi ang iyong kahusayan. Gayunpaman, dapat mo ring malaman kung ano ang dating angkan ng Ant-Man mo sa lupain ng mga demonyo, di ba? Sabi niya. Tumanggaw si Commander Ant-Man.
Kung hindi niya alam ang mga paghihirap ng nakaraan, bakit niya gagantihan si Han Sanchen ng walang pag-aalinlangan ngayon? Bagaman malupit ang ekolohiya ng lupain ng mga demonyo, palagi silang magkalahi. Ako man o ang aking patriarch, ang inaasahan ko ay 100 bulaklak ang mamumukadkad sa mga demonyo. Sa ganitong paraan lang lalakas ang kapangyarihan ng aking mga demonyo. Sa kinabukasan, hindi tayo tuluyang maiipit sa tigang na lupaing ito. So, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ngumiti si Commander Ant-Man, nandito ka ba para hikayatin siyang sumuko? Mauunawaan mo ito sa paraang ito, ngunit maaari mo ring maunawaan ito bilang, alam kong nahulog ka sa nakaraan, at alam ko rin na bigla kang sumikat, ngunit ito rin ay dahil dito, kaya't umaasa akong alagaan mong mabuti ang mga mahirap na pagkakataong ito, umaasa ako na magagamit mo ito upang makarating sa tuktok, at magtayo ng iyong sariling teritoryo sa lupain ng mga demonyo mula ngayon. Sa pagsasalita tungkol dito, paano hindi pa rin maintindihan ni Commander Ant-Man? Nangangahulugan ito na hanggat alam nila ang kasalukuyang mga gawain ng masunurin, ang kanilang ipapasimula ay ang pagsikat ng angkan ng langgam sa hinaharap. Hindi lang nila pinahintulutan na umunlad, maaari pa nilang kanlungan, na talagang isang malaking tukso para sa angkan ng langgam. Hindi napigilan ni Commander Ant-Man ang paglunok. Bahagya siyang ngumiti, at pagkatapos, bahagyang hinampis niya ang kanyang mga kamay, at ang mga itim na figure sa paligid niya ay biglang naunawaan, at tumingin sa likod. Sa likuran, lumitaw muli ang ilang lalaking nakaitim. Gumawa sila ng ilang hanay ng mag-isa, at bawat isa ay may hawak na kahoy na plato sa kanilang mga kamay. Ang bawat tray na gawa sa kahoy ay may sariling nilalaman. Nang makitang nakaakyat na sila, maraming lalaking nakaitim na nakapaligid sa kanila ang nagsama-sama, at pagkatapos ay nag-transform ang kanilang mga katawan sa isang itim na mesa. Ang mga lalaking nakaitim na sunod-sunod na nagsipaglapag ng kanilang mga pinagkainan sa mesa. Masarap na alak, masarap na pagkain, pinakamahuhusay na materyales na panggamot at lahat ng uri ng kayamanan. Tila wala silang pera, at sila ay nakatambak sa buong mesa. Bahagyang ngumiti ang lalaki, at sa sandaling natunaw ang itim na hangin sa kanyang mga kamay, isang upuan ang lumitaw sa harap ni Commander Ant-Man nang wala sa oras. Maliban sa ilang kinakailangang masarap na alak at pagkain, halos lahat ng iba pang mga kayamanan ay hindi mabibili ng salapi. Hanggat kunin mo ang mga bagay na ito, hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ipagpalat mo na lang sila ng pera, na sapat na para sa iyong Ant-Man clan na umunlad sa loob ng 100 taon. Siyempre, ito ay isang seremonya lamang ng pagpupulong. Sa pagtingin sa mga bagay na nasa mesa, ang komandante ay maaaring tiyakin na ang kabilang partido ay hindi naglalayong magsinungaling, at ang lahat ng nasa loob ay talagang hindi karaniwan sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Kung maaari mong balikan ang mga bagay na ito, ang Ant-Man clan ay may sapat na pondo. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay sinabi din ng kabilang partido na ito ay mga regalo lamang sa pagpupulong, na nangangahulugang magkakaroon pa sa hinaharap, kahit na ilang beses. Hindi kalabisan na sabihing ganap na aalis ang Ant-Man sa hinaharap, tiyak na hindi ito pantasya. Umupo, sa malumanay na boses, hiniling niya sa commander na maupo, at siya mismo ang nagbuhos ng isang baso ng alak. Bagaman ang alak na ito ay alak, ito ay isang lihim na brew. Ang epekto ng pag-inom nito ay katumbas ng pagkain ng panlunas sa lahat. Gaya ng dati, ang ganitong klase ng alak ay tiyak na hindi maaaring inumin ng mga ordinaryong tao, kahit na siya ay nagpapasaya sa mga tao, ito ay madalas at least sa VIP level. Nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako naman, Commander-in-Chief ako ng Frontline, at syempre, Special Envoy ng Yetian City. Tumawa siya ng mahina, saka itinaas ang baso at ininom muna. Bahagyang natigilan ang Commander-in-Chief, hindi ko ine-expect na isang malaking tao ang lalabas ng personal sa entablado, kaya nadismaya ako. Gayunpaman, curious ako, bilang isang commander, hindi simple ang iyong katayuan. Ikaw, talagang pumunta ka sa aking lugar. Hindi ka ba natatakot na hindi ako pumayag sa iyo, at pagkatapos ay magpadala ng mga tropa upang palibutan ka? Alam mo, upang mahuli ang isang magnanakaw, kailangan mo munang mahuli ang hari. Kapag ikaw ang commander na ito ay ibinabana namin, at ang iyong $1,000,000 na hukbo ay hindi maaaring magpakita ng banta, at least,
hindi maaaring magpakita ng banta, at least, upang mahuli ang isang magnanakaw, sumuko. The special envoy laughed when he heard the words, "Syempre I have considered this issue, but I have also considered another issue." Magsalita ka, espesyal na sugo. Kung hindi ako sasama, paano ko maipapakita ang sinseridad ko sa tribang langgam? Sabihin mo, di ba? Tumawa ang Commander-in-Chief Ant-Man, kung sinabi ng espesyal na sugo, wala akong magagawa pansamantala, kung hindi ba ako magiging isang kasuklam-suklam na tao? Nang marinig ang sagot na ito, medyo nasiyahan ang espesyal na sugo, at hinampas habang mainit ang bakal. Naniniwala ako na kahit na hindi sumunod ang punong commander sa ganitong kaunting moralidad, wala pa rin siyang gagawin sa akin. Si Commander Ant-Man ay bahagyang naguluhan, mukhang ang espesyal na sugo ay lubos na kumpiyansa, ngunit hindi ko alam kung bakit ka kumpiyansa. Dahil naniniwala ako na matalino kang tao, at naniniwala din ako na matalinong tao ang langgam. Paano ko matutulungan ang isang Han Sanchen? Kumita ng ilang katanyagan, pagkatapos ay ano? Kaya mo bang manalo? I think, I don't need to make this point too clear, right? I just need to remind one thing, and that is the result. Ang mga piling tao ng angkan ng Ant-Man ay naroon lahat. Kung sila ay mapatay sa labanang ito, nais kong itanong sa iyo, kahit na hindi ka namin guluhin, makakaligtas ba ang angkan ng langgam sa lupaing ito ng mga demonyo? Marahil sa maayos na lugar tulad ng lahi ng tao, bagamat mahina ang lahi ng langgam, mabubuhay sila sa pamamagitan ng pag-aagawan. Ngunit sa lupain ng mga demonyo, ito ay ganap na naiiba. Kung gusto ng mga langgam na mabuhay, ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Walang maaawa sa iyo dahil sa iyong kahinaan, sasamantalahin lamang nila ang pagkakataong ito para supilin at sirain ka ng husto. Ang puntong ito ay halos masasabing parehong totoo at direkta sa kaibuturan. Maging si Commander Ant-Man ay tahimik sa sandaling ito. Siyempre, ito ay routine. Bahagyang ngumiti ang espesyal na sugo, ngunit hindi ito ang pinaka-ideal. Mayroon akong pinaka-ideal na bagay, gusto mo bang patuloy na makinig? Natigilan si Commander Ant-Man ng ilang segundo bago niya natauhan, at nagmamadaling itinaas ang kanyang ulo. Special Envoy, please speak, simple lang, ang ideal na ito ay si Han Sanchen Woody. Nanalo ka, sa puntong ito, malamig na ngumiti ang espesyal na sugo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!